Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, update ho tayo rito sa usapin ho ng missing sabongero. Na kung saan ito ho si VP Inday Sara Duterte ay umepal na rin. Hindi niya ho matanggap ho yung mga isinisiwalat ni Sec Boyeng Rimulya na kung saan itong war on drugs, extrajudicial killing, may ugnayan ho rito sa usapin ho ng missing sabongero. Na lumalabas kasi yung mga suspect ho na miyembro ng kapulisan noong panahon ng kanyang tatay, suspect din ho dito sa missing sabongero. At ito ho si Bato de la Rosa, mga kababayan, ang ating magiting na senador, ay nakakapagtaka bakit naman na nagre-react ng ganito? Bakit parang, ano ba, pwede ko ba sabihin kinabahan, nataranta, ano ba? Pakinggan niyo muna tayo mga kababayan. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isa. That's as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-uugnay na... Ayan, maliwanag ho, mga kababayan, ha? Maliwanag na itong mga suspect sa war on drugs, extrajudicial killing, suspect din dito siya, missing sabongero. Ngayon, nag-react ho ito si VP Inday Sara Duterte, kalokohan daw. Ba't mo sasabing kalokohan? Ikaw ba nag-iimbestiga? Ha? Anong karapatan mo bilang isang vice president na masabing walang ugnayan? Na hindi silang suspect. Unang-una, hindi ka investigador. Paano mo pa sisinungalingan? Andong ka ba? Andong ka ba sa pinangyarihan ng krimen? Para masabi mo, sila may karapatan. Mga nag-iimbestiga ito Sakop mo ba ito? Unang-una, hindi naman sinabing ikaw. Sinabi bang ikaw? Sinabi bang si Vice President Inday Sara Duterte sangkot sa missing sabongero? Meron ba? Wala naman. Ba't parang di mo matanggap? Ha? Sabihin natin. Ay nang isabo ngayon sa war on drugs ng kanyang termino noon. Sa panayam sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, sinabi nito na ibinalita niya sa kanyang ama ang pagtatangka ng Department of Justice na iugnay ang kaso ng missing sabongeros sa dating administrasyon. Ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabongeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. Ngunit para sa pangalawang Pangulo, hindi na niya ikinagulat ang... Kinuwento niya daw sa tatay niya. Na may nag-a-attempt daw. Anong nag-a-attempt? Kung ito lumalabas sa investigasyon na yung mga pumatay doon, sila rin yung pumatay dito. Paano ba, sige nga, paliwanag nyo. Paano masasabi ni Digong? Kasi, war on drugs, extrajudicial killing, maliwanag nangyari. Hindi, ito Hindi gawa-gawang kwento Actually, meron ng nahatulan Di ba yung mga pumatay kay Kian de los Santos? Meron may totoong war on drugs may totoong extrajudicial killing totoong may mga pulis na nasangkot hindi gawang kwento ano kung sila yung lumalabas din dito sa missing sabongero? Paano pa sisinungalingan ni Duterte yun? Nandoon ba siya? Ano ba? Tuloy natin. At ang ganitong pag-atake sa kanilang pamilya.
Ang hindi lang inaasahan ni Vice President Duterte ay maapektuhan pa ang kanyang trabaho, lalo na ang kanyang opisina at ang bansa. So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nila parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. At Last hindi question. ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang Anong walang nangyayari? May... alam niyo yun, nasasangkot lang, nakukulong na yung malalaking tao ngayon. Kasi inuulit ko mga kababayan. Noong panahon ni Digong, konti lang ang nahuling droga sa kanyang administrasyon. Konti lang ang nahuli, pero libo-libo ang namatay. War on drugs, extrajudicial killing, tas puro mahihirap pa. Dito naman sa administrasyong Marcos, kulang-kulang sa itong 2025 yata, kulang-kulang 50 billion na yata na droga ang nahuhuli ng administrasyon natin. Pero walang nangyaring war on drugs, extrajudicial killing. Pero may mga nahuhuling big time na kriminal. Doon naman sa kanya, walang nahuhuling big time kriminal, pero libo-libo ang namatay na may hirap. So, anong ibig sabihin nun? Panahon ni Digong, walang mga big time criminal na nahuhuli. Pero libo-libo ang namatay sa war on drugs, extrajudicial killing. Tapos konti pang nahuling droga. Dito naman sa administrasyong Marcos, kulang-kulang 50 billion na ang nasasamsam na droga. 2025 pa lang, wala pang 2028. Tapos wala pang war on drugs, extrajudicial killing. Walang namamatay na libo-libo. Tapos may mga nahuhuling big time criminal pa. So, saan kayo? Saan ka pa? Kabaligtaran, di ba? Oo. Lain natin. Malacanang sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Dios. Ito naman mga kababayan, nakakapagtaka naman itong si Senador Bato de la Rosa. Bakit nag-react ng ganito? Senador Bato, may babala sa mga teorya ni Remulla, ni Senador Remulla. Senador Bato, may babala sa mga teorya ni Sec Boying Remulla tungkol sa missing Sabongero. Hinimok ni Senador Bato de la Rosa ang Department of Justice or DOJ na mag-base lamang sa ebidensya at huwag gumawa ng kahit anong teorya tungkol sa kaso ng missing Sabongero. O magbase sa ebidensya. Di ba ebidensya itong di ba ebidensya itong mga lumalabas? Kasi kung ang maituturo ni alias Totoy, itong mga pulis na ito, tapos malalaman kung anong pangalan ng pulis, tapos magugulat sila na may record din ito sa war on drugs, extrajudicial killing, ano magagawa nila? Di ba? Simple lang, parang ganito lang. Si Juan de la Cruz, inaresto sa kasong pagnanakaw. Tapos nung inaresto siya, dinala siya sa presinto, nalaman doon sa presinto, may warrant din niya, may kaso rin niya sa human trafficking. Parang ganun lang yun. Sa tingin mo kung itong mga ito na suspect sa missing Sabongero, ganito grabe ang klaseng paano kung pumatay. Tingin mo walang kinakasangkot ang ibang kaso pa ito? Tingin nyo first time nila yan? Tingin nyo? Matatanda ang kinonekta ni DOJ Secretary Boying Remulla ang kaso ng mga nawawalang Sabongero sa gera ng kontradroga sa administrasyon dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kapag mabanggit talaga si Tatay Digong, nagtatantrum talaga sila. Ito sabi ni Senador Bato de la Rosa. Unang-una, Senador Bato de la Rosa,
hindi naman ikaw ang ini-involve. Hindi naman. Yung mga suspect doon sa war on drugs extrajudicial killing, may mga suspect din daw doon na sangkot dito sa missing sa Bungero. Ayon dito sa mga nag-iimbestiga. Ewan ko bakit ka ba nagre-react? Ewan ko ba't ka nagre-react? Hindi naman siguro ikaw ang tinutukoy dito. Hindi naman siguro ikaw. Painggan nyo. No second thoughts. Second thoughts. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila dun sa Alpha Group na yan, anyone involved in Alpha Group will be charged. Hindi naman siguro ikaw tinutukoy dyan. Narinig mo? Kahit senador ang masangkot sa missing sa Bungero na miyembro ng Alpha Group, aarestuhin nila. Sabi ko nga sa inyo, sabi nila rito sa administrasyon, weak leader daw. Si PBBM, weak leader daw. Lumalabas, walang sinisino. Ang administrasyon ngayon, puro bigating tao ang pinag-aaresto ngayon. Hindi mga nasa laylayan. Hindi katulad sa administrasyon Duterte, puro mga nasa laylayan mahihirap ang pinupuntirya. Tingnan mo ngayon kung sino mga nakukulong. Tayo na mag-isip. Sino-sino ba mga na-arresto ngayon? Ha? Ano pa sabi ni General Torre? Ha? Purog pa lang ng balita. Nakakaba na. General Nicolas Torre III na handa silang ipatupad ang batas at arestuin ang sinumang madadawit sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Tugon nito ni Torres sa naunang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na wala silang sasantuing opisyal, mapa-senador, mayor o governor man na mapatutunayang kasali sa tinatawag na Alpha Group. Gab, nawala. Gab? Nawala daw. Nananatili naman sa restricted 12 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Samantala, Dani, nasa 100% handa na rin anya ang buong hanay ng PNP para sa darating na State of the Nation address ng Pangulo. Anya maximum tolerance ang kanilang paiiralin sa harap ng mga isasagawang kilos pero nakahold pa rin. Maliwanag mga kababayan ha. Ayon kay General Torre, ayon dito kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang sisinuhin. Walang exemption. Kahit sino ma-involved sa missing sa Bungero at sa Alpha Group at kapag napatunayan, aarestuhin. Kahit sino. Hindi katulad kay Digong nung panahon wala man lang nahuling mga talagang taong mga kilala sa lipunan na may mga ginagawang malalaking kataran, di ba? Wala Puro mahihirap dinali. Ano masasabi nyo ngayon? Si Pangulong Bongbong, di nagmumura, hindi bastos, di nagtatrash talk. Ngingiti-ngiti lang. Pero kita mo, yan ba ang weak leader? Hindi nyo lang nararamdaman, nakakatakot ngayon. Hindi nyo lang nararamdaman. Hindi nyo lang nararamdaman. Pero, mas nakakatakot gumalaw ang mga kriminal ngayon. Walang sinisino. Kita mo yung mga nakaupo sa pwesto. Remulla, DOJ. PNP Chief Torre. NBI Director Jimmy Santiago. Kita mo yung mga nasa ahensya ngayon. Di ba yung kinakabahan? Ha? Kumpara nyo yun sa nagdaang administrasyon. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.